What is up mga tito? Andito tayo ngayon sa ating bagong nating kotse. Re-review natin siya. At titingnan natin kung makakapasa ba siya sa ating Tito checklist. Ang kotse nga pala natin ay isang Mirage G4 na GLX. Ano? So meron naman mga nag-review nito sa YouTube. No? I suggest na sila na lang yung panoorin nyo kung gusto nyo ng mas detalyado. No, but this is a POV review nitong Mitsubishi Mirage G4. No, this is a GLX variant. It's an automatic transmission. No, kasi later we will discuss it kung bakit automatic transmission. Ano? Okay, so sa ating Tito Check, magkakaroon lang tayo ng konting checklist habang inaantay natin yung ating misis at ang ating mga anak na pumasok dito sa ating sasakyan dahil nagbibihis pa sila, and today tatambay tayo sa Starbucks Turbina, no? Kikitain natin yung aking mga high school friends there, no? And ang Tito checklist nga natin ay syempre galing tayo sa Tito car, which is yung Toyota Corolla natin na GLI na 1993. No, it was a long time ago, but syempre yun lang yung kaya kong pagkumparahan, no, dahil hindi naman po tayo pinalad na maging anak mayaman or maging mayaman, no. So binenta na natin yung isa nating kotse, pinalta natin itong Mirage G4 GLX. So yung checklist natin, syempre i-compare natin kay Lumot, no, yung aking dating Toyota Corolla GLI na 1.6. No, number one is yung comfort. No? Sa comfortability, wala akong masabi. Sobrang komportable ng upuan ko. No? Height adjustable, pero ito na yung pinakamababa kasi. So, I'm 6 foot tall or 5'11 pala. And medyo parang dikit na dikit ako sa kanyang bubong pagka nakaupo ako dito. No. Pero that's much better kasi kita ko yung unahan. Ang problema ko kay Lumot is since luma na nga siya, yung upuan niya is sobra nang mababa, no? Kailangan nang i-upholster, no? So comfort, it's a check for me. And then aircon, no? Ang Mirage G4, sabi sa akin ng ahente, is ay naka-Calsonic na Calsonic or Carsonic, I'm not sure kung ano yung kanilang, hindi ko alam, hindi ko sure kung ano yung brand na yun, pero Carsonic or Calsonic, no, kung ano man yun, just comment down below kung ano nga yung brand na yun, no. So yeah, comfortable, aircon, malamig. Again, I'm basing this doon sa aking lumang kotse. Ano? Hindi ko naman sinasabing mas malamig ang aircon nito doon sa mga bagong labas ngayon. Siyempre, this is just a budget car, no, na merong malamig na aircon, na may bagong aircon. So, ayan. Kung makikita nyo, nasa 600 pa lang yung aking tinakbo. So, bagong-bago pa siya. No? Pero naibiyahe ko na siya ng malayo sa Batangas. And sobrang komportable, hindi ako napagod, no? And yun yung isa pa sa comfort na pagiging automatic, no? Alright, so ayun na nga, automatic transmission siya dahil alam naman nating mga tito, ano, na ever since tayo ay nagkaroon ng balahibo sa ating mga ari, alam na nating traffic ang Pilipinas, no? So, minsan inaabot ka 1 oras sa biyahe, no? Kahit malapit lang yung biyahe mo, ganun kahaba yung traffic dito sa atin, no? Kaya mas pinili ko na yung automatic para hindi na rin ako mahirapan. Kasi kung manual, alam mo yun, pag traffic, magkakaroon ka pa ng clutch, yung mga ganun, pagpaahon, syempre timplahan pa, diba? At least ito, kanina na-testing ko naman siya from Agoncillo, Batangas, paakyat ng Tagaytay, and sobrang tarik nung
nung ahon na yon. And hindi naman siya nagkaroon ng problema dun sa paahon na yon. So, goods naman siya, no? Kasi ito, ang automatic transmission naman, ayan, nakalagay naman na dyan. Diba? So, yung P, ang ibig sabihin yan ay pag nakatigil, or pag nasa bahay na. And then R, ibig sabihin yan, rest back, no? O kaya reverse, yun, ganon. N is kapag ka ikaw ay nakatigil, no? Or na-traffic, yan ang ibig sabihin ng N. Pag na-traffic ka, lagay mo dyan, no? Tapos handbrake mo na lang para hindi na andar. Yung D, ibig sabihin yan, diretso, no? And yung B, ibig sabihin yan ay bitin, no? Kung bitin yung medyo nabitin ka, pwede mo siyang i-B. No, actually, kaya naman niya yung paahon ng nakadrive lang. Kaso nga lang kasi, nagkaroon kami ng bitin moments kasi maliit lang yung kalsada, isang kotse lang ang kasya. Tapos syempre, may mga kasalubong ka. So, wala kang choice kundi tumigil, magbigay, no? Yun. Tsaka ko lang nagamit itong B. Tsaka pagka nararamdaman kong nababa na siya sa 20, yun, nililipat ko siya sa B pagka yung paahon, no? So yun yung mga nagustuhan ko sa kanya, sa comfort. And then yung sa likod, abot naman yung aircon sa likod. Maganda yung likod, no? Meron siya nung ito, cup holders, nababa siya, komportable, maluwag yung likod. Kahit kasi ako pag nagdadrive ako, sobrang haba nitong upuan ko, sobrang layo sa manibela ng upuan ko. So, sa likod, kasya pa rin naman. Wag nga lang, syempre 6-footer din ang pasasakayin mo. Yung average size na tao, kasya pa rin sa likod. Hindi sila mahihirapan sumakay. Well, yung kapatid ko kanina, matangkad din yun. Siguro mga 5'10 yun. Or siguro 5'9, ganun. Na long-legged din. Kasya naman sila. Kasya sila. Yun, tapos ito, yung nagustuhan ko pa dito is yung isang pindot na lang, bababa na siya. No, hindi ka na mahirapan na sa SLEX na pagka kukuha ka ng ticket, ano mo pa, i-hold mo pa. No? Well, actually, nakapagpakabit na tayo ng RFID. Ito, hindi kasama to. Binili ko lang yan sa Shopee, mura lang yan. Saka na tayo bibili nung medyo may presyo pagka nakaipon-ipon na ulit. Or kung meron gustong magpa-review ng dashcam, well, actually ako lang nag-install nito, madali lang naman i-install to. No, QCY, baka naman. Baka naman. So yun, no, sa pagdadrive, ang nagustuhan ko sa kanya is yung manibela niya, sobrang lambot, no? Para kang nasa arcade lang. Alam niyo yung mga arcade na malalambot yung yung tawag dito, manibela. Yung ganon. So yun yung comfort niya, no, para sa akin. So sunod sa checklist natin is yung functionalities, no? Yung functionalities na sinasabi. So tayo mga tito, mabilis tayong makaalala ng mga daan, mga lugar, no? Meron tayong mga tendencies na syempre maliligaw. No? Hindi natin alam yung pupuntahan natin. So, ang kagandahan sa kanya is meron na siyang remote for Google Assistance. No? Tap mo lang yan. Go to Starbucks Turbina. Oh. See? Okay na siya. Hindi na siya hindi ka na magta-type, hindi ka na hindi ka na mahihirapan kasi naka-Android Auto na siya. As you can see, naka-connect na siya sa cellphone natin. So, hindi na siya, hindi ka na, actually, hindi mo na kailangan ng cellphone holder. Pwede mo na lang siya ilagay dito sa lalagyan dito. Gagana naman na siya, makikita mo naman na. Pati yung mga messages, no? Teka, tingnan natin, yan. So, yan, yung mga messages nyo, ano pa ba? Messenger, meron din dito, nalabas din yung notification ng Messenger. Pero hindi siya nag-open na mababasa nyo. No? I-read out loud lang niya. So, yun yung nagustuhan ko sa kanya. Yung feature na yun. Tapos, touchscreen na siya. Diba? So, wala ka na talagang magiging problema. So, hindi mo na kailangan i-upgrade.
no? Hindi ka nagagastos ng upgrade. Yun na yun, no? Yung Android Car Auto, para mapagana nyo, bili lang kayo ng data cable, or yung original cable kung meron kayo, mas maganda. Isaksak nyo lang dito, may USB dito. Ayan, no? Kung nakikita nyo. Tapos saksak nyo lang sa cellphone nyo. Lalabas na kusa yung pakita ko sa inyo. Itong Android Auto. Tapos kusa naman na siyang magbubukas. Kusa na siyang pupunta dyan. No? Tapos yan, pwedeng pagsabayin yung Maps at saka yung Spotify, no, para easy access. Ang maganda doon, yung basic remote. Alam naman na natin siguro lahat to. No? Yan. Tapos nagustuhan ko pa sa kanya is may salamin siya dito, may salamin din siya dito. No. Mrs. friendly siya, Mrs. friendly. So ayun. Sa Mitsubishi naman mismo, yung dealership, wala naman akong masabi. No? Actually, ang nagka-problema ako is yung, hindi naman problema, as in problema. Kumbaga, ang nauna akong magpa-approve ay dito sa Mitsubishi Sukat Paranaque at saka Mitsubishi Imus, no? And then pinasa ko yung requirements lahat-lahat, no, ng inano ko sa kanila. I think inasikaso naman nila kasi by Tuesday ako nag-apply so Tuesday, may mga after Tuesday siguro Wednesday, Thursday or Friday may mga natawag na sa akin mga bangko, no. Ang problema, kada may natawag, hindi ako ina-update kung na-approve ba or hindi, kung ano bang nangyari na dun sa application ko or hindi ba ako bumagsak, ganon, 'di ba? Or hindi ko alam gagawin ko, no. So ang ginawa ko, Sabado na so Tuesday ako nag-apply, Sabado wala pa ring approval from other banks, no, or from banks. So ang ginawa ko na is nag-try ako sa iba, dun sa tropa naghanap ako, no? And nakita ko nga to si Patrick Mundin ng Mitsubishi San Pablo, no? And sobrang asikaso niya, men. Hindi niya ako pinabayaan na, alam mo yun, na hindi makakuha ng sasakyan, no? Though trabaho talaga nila yon and they earn from selling cars, no? Pero iba yung effort niya na tatawag siya pag may tatanong ako. Wala pa yung kotse sa akin pag may tatanong ako, paano pagkaganto, paano pagkaganyan, no? Tatawag siya, no? Alam mo yun, nag-a-access siya ng panahon para i-assess ako kahit hindi pa ako na-approve, no? Yun namang naging transaction namin. Sobrang bait, sobrang daling lapitan. So siya, nilapitan ko siya Saturday, no, ng gabi. So technically, sarado yung mga bangko, hindi niya maipapasa. Lunes pa. So Lunes niya pinasa. And Lunes na yon, umaga, may tumawag sa akin galing bangko, no? Tumawag ng umaga and then interview lang, basic lang. Tapos hapon nag-text na sa akin na I was approved for the car loan, no? Tapos sinabi ko kaagad sa kanya, bro, may tumawag sa akin tapos na-approve na agad. Paanong sunod na proseso? Sabi sa akin, sir, ganito, pasa nyo na lang yung mga kulang, which is nga yung mga COE, yung mga gano'n, yung mga verification, ID verification. So yun, pagkapasa ko sa kanya ng Lunes, no, Tuesday, nagbukas na ako ng bangko, dun kasi manggagaling yung mga transaction. And Wednesday, na-release na namin yung sasakyan ng hapon. And then, konti lang yung mga pinirmahan, no? And up until now, lagi si Patrick nag-update sa akin, or lagi ko naman di ina-update si Patrick na ganito, nalagyan ko na ng dashcam, ako na lang nagkabit, no? So yun, okay yung experience ko sa Mitsubishi, Tito friendly, no? Kasi alam naman tayong manamit, hindi naman tayo masyadong formal manamit, no? Mukhang mapagkakamalan tayong tambay anytime, no? Pero in-assist pa rin tayo ni Patrick, no? So laking pasalamat ko kay Sir Patrick na nag-approve sa akin. Now, kung gusto niyo rin magpa-approve, no, basta meron kayong income, meron kayong pinagkukunan, huwag kayong matakot na mag-inquire, no, kay Sir Patrick. Kasi maganda yung nila, maganda. And totoo yung zero down payment.
na wala ka talagang babayaran. Well, technically, maglalabas ka ng 5,000 pesos para pambukas ng bangko mo. No? Pero yung 5,000 pesos na yon is yun yung maintaining balance mo. Okay? So, maintaining balance mo is 5,000 pesos. Nasa bangko mo lang naman yun. Nagkaka-interest pa. No? And then, lalagyan mo lang ng lalagyan ng laman yung bangko para dun kasi madideduct yung, yung pambayad nito monthly. So, ganun siya. Tara. Yan na si Mami. Wait. Ikaw sa mag-analysis dito. Patayin mo na lang. Settings. Tapos yan. Join. Yeah. 4931. Okay na, sir. Mommy, Yan, what's up mga tito? Ito, na-release na yung ating Mirage G4 no, dito sa Mitsubishi. So, ang nangyari sa journey ko is Tuesday tayo nag-apply doon sa Imus branch at saka sa Sukat, Paranaque. Ang nangyari, Saturday na, wala pa rin yung natawag na bangko. So, nirefer sa akin ng tropa, yan, si Sir Patrick. Sabado kong sinubmit sa kanya lahat ng documents lang na sinubmit ko sa kanila. Then Monday, tumawag sa akin yung bangko. Monday na umaga, tapos hapon, approved na. Tapos Tuesday, pinasa ko na yung mga kulang na requirements. And Wednesday ngayon, okay na. So, yung sa trabaho ko is mahirap makakuha ng approval kasi nga work from home, tapos US based pa yung yung company. So, walang company dito, fully remote. So, siya yung nakatulong sa akin. Kaya kung gusto nyo din kumuha, mga tito, ito, anong pangalan natin, boss? So, ako nga po pala si Ralph Patrick Armondin, Sales Executive ng Mitsubishi SFM San Pablo. So, sa mga interesado po, pwede po kayong mag-inquire sa akin or kay sir, na lang. Tapos, i-re-repair na lang po kayo niya sa akin. Yun. Sige. So, yun na. Pwede na tayo umuwi. Maraming salamat, brother. Sir, congrats, sir. Pagka meron na ulit nagtanong, sasabihin ko na lang sa'yo. Sige.